kumain kami ng pasta at pizza kasama po ang mga binan kong hapon. Ay, hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Dahil day off po ngayon ng asawa ko, kaya heto, nagaya po siyang lumabas. Fast forward na nga po, pagkatapos ng ilang minutong biyahe, nakarating na po kami dito sa pizzeria. Sa Matsumoto nga po ito at gustong-gustong kumakain dito ni Uncle yung hapon. So, alam po, napakasarap po ng pizza nila dito, pati na rin po yung mga pasta. Order na nga po kaagad sa Uncle yung hapon para makakain na kami. Sobrang daming pagpipilian na hindi ko na po alam kung ano yung o-orderin ko. Mga ilang minuto lang po ay dumating na po yung in-order naming pizza. Hindi ko lang po alam kung anong klaseng pizza ito, basta ang alam ko ay pizza. So, ito nga po muna yung unang naming tinikman. Kenshin naman po ay sarap na sarap din. So, mahilig nga rin po pala ako sa pizza mga auntie. Kahit anong klaseng pizza ay kinakain ko yan. Lalong-lalo na po kapag maraming cheese. Sunod naman pong dumating, ito pong in-order ni Uncle yung hapon na kumukulo pa nga. Etong pasta na to ay parang meron pong tinta ng pusit. Tignan nyo naman po kasi mga auntie, yung kulay niya po ay napakaitim. Katapos naman po ng ilang minuto, ay dumating na rin po itong in-order ko. Inatian nga po pala ako ng asawa ko dun sa kinakain niya mga auntie na pasta. Tapos yung in-order ko naman pong pasta ay si Kenshin po yung kumakain. Tapos ito naman po yung in-order ng binan kong babae na paella. Dahil madami po itong paella, kaya maghati po sila ni father-in-law. Papa lipstick ano dyan, mite. Papa lukod siya. Yung in-order nga po pala ni Uncle yung hapon na pasta mga auntie ay masarap din pala. Nakakulay nga lang yung bibig mo dahil meron po itong tinta ng pusit. Pagkatapos namin kumain, nagbiyahe po ulit kami papunta naman sa seafood market. Ito naman po yung view, grabe mga auntie, sobrang ganda. Ito nga po kami sa bundok dumaan, kaya kitang-kita po yung buong Matsumoto. Sabi ka, Japan, bakit ang ganda mo? Fast forward na nga po tayo, pagkatapos ng ilang minutong biyahe, nakarating na po kami dito sa seafood market. Ito po yung unang nakita ko, anong klaseng seafood kaya itong mga auntie. Ito ko sanang hawakan, kaso nga lang po ay bawal. Ito nga po palang seafood market na itong mga auntie ay dito po yan sa Suwa. Ito nga rin po ako bumibili ng aji o galunggong na ginagawa kong tinapa. Fast forward na nga po pala tayo, ay nakauwi na po kami ng bahay. Uwi namin, ay kumain po ulit kami. Alam niyo po mga auntie, kapag gumagala kami, lagi po namin kasama yung mga binan kong hapon. Si hapon po kasi mahal na mahal niya po yung mga magulang niya. Yan po yung isa sa nagustuhan ko sa asawa ko dahil napakabait po niyang anak. Sabi pa nga niya sa akin dati, matanda na daw po yung mga magulang niya. Kawawa naman daw po sila kapag lagi lang pong nandito sa bahay. Tapos ko nga po pala maghugas ng mga pinggan, ay nagtimpla po ako ng kape para po kay Uncle yung hapon. Forward na nga po ulit, kinabukasan naman po ay magluluto ako ng ulam kong sardinas. Bale, wala nga po pala ngayon si Kenshin dahil pumasok po sa school. Tapos kung mag-isa ng bawang at sibuyas, nilagay ko na rin po itong sardinas. Dahil wala pong dahon ng kamote, kaya ang ilalagay ko po dito ay spinach. First time ko nga lang po maglagay ng ganito, hindi ko po alam kung masarap. Habang nagluluto nga pala ako dito mga auntie, ay wala po yung mga binan kong hapon. Pinuntahan po ata sila kaso hindi ko lang po alam kung saan. Tapos kung magluto ng ginisang sardinas, ay eto naman po yung lulutuin ko, pansit canton. Muha na nga rin po ako ng kanin pagkatapos kong magluto. Ito na po lahat yung pagkain ko. May ginisang sardinas, pansit canton at maraming kanin. Kapag ganito po yung ulam ko, napaparami talaga ako ng kain mga auntie. Minasang itadakimasu. Ito nga po palang ginisang sardinas mga auntie na merong spinach. Ay masarap din pala. Yung mga ganitong pagkain talaga yung sobrang namimiss kong kainin. Lalong-lalo na kapag merong kakasalong kumakain. Alas 3 naman po ng hapon ay susunduin na po natin si Kenshin dito sa school. Nga po pala sa Hoikien ay pinapatulog po yung mga bata. Alam niyo po, sobrang saya ko dahil isang taon na lang ay malapit na po mag grade 1 si Kenshin. Sobrang bilis ng panahon. Dati kinakarga ko lang to pero ngayon ayaw na po magpakarga. Bago po kami umuwi ng bahay ay duman muna po kami dito sa 7-Eleven. Bilhan lang po natin si Kenshin ng merienda niya. Ito na nga po, pagkatapos namin bumili sa 7-Eleven ay nakauwi na po kami ng bahay. Ito naman po yung binili nating fries kanina dun sa 7-Eleven. Pinainit ko nga lang po ito at pwede na po itong kainin. Yung mga binan kong hapon naman po mga auntie ay nakaupo po dito sa sala at nanonood ng TV. Pagkatapos magmerienda ni Kenshin ay nakipaglaro na po siya sa lolo't lola niya. Bandang alas 6 naman po ay magluluto na ako ng ulam naming hipon. Ako na nga po ay magluluto nito dahil wala po si Uncle yung hapon nasa trabaho. Tapos ko pong tunawin yung butter, nilagay ko na rin po yung napakadaming sibuyas. Sunod ko naman pong nilagay ay etong hipon. Lutuin nga lang po natin to. Tapos maglalagay lang tayo dito ng konting tubig at saka ng pampalasa. At syempre para mas lalo pong sumarap ay maglalagay po tayo dito ng hot chili sauce. Bago ko makalimutan ay naglagay nga rin po pala ako dito ng konting ketchup. Pagkatapos po ng ilang minuto, tapos ko na rin pong lutuin itong ating hipon. Ay, ang sarap nito mga auntie.
pagkatapos kong magluto ay kakain na po kami. Binan kong babae naman po kanina ay nagluto siya ng isda. Lasang itadakimasu. Habang kumakain kami, si Kenshi naman po ay gusto niyang magkampay. Kampay! Yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye! 皆さんありがとうございます。Thank you mga auntie. Bye bye.